Hindi maikakailang papalapit na ng papalapit ang pagdating ng bagong taon o year 2026, tila parang kailan lamang nang salubungin natin ang taong 2025 at ilang linggo na lamang ay heto na naman tayo para salubungin ang panibagong taon na darating. Ngunit ikaw ba ay nag-aalala at nag-iisip para sa kapalaran ng iyong negosyo sa year 2026? At kung ikaw ay nag-iisip at nag-aalala kung anong halaman ang iyong aalagaan o ilalagay para sa iyong business para maka-attract ng customer at more income, ay huwag na mamblema sa kakaisip dahil tatalakayin natin ang mga halaman na swerte para sa negosyo sa year 2026. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Areca Palm. Ang halaman na ito ay tila isang maliit na bersyon ng isang puno ng buko dahil ang Areca Palm ay kabilang sa pamilya ng Arecaceae. Native ang Areca Palm sa isla ng Madagascar at pinaniniwala ang orihinal na nagmula talaga ito sa bansang Malaysia at Pilipinas. Swerte ang halaman na ito para sa negosyo at maging sa bahay sapagkat nakaka-attract ito ng magandang pasok ng good luck dahil sinisimbolo di umano nito ang victory, peace at expansion. At ayon naman sa feng shui, ang Areca plant ay tinatawag na auspicious plant na sumisimbolo sa liwanag at tagumpay. Upang ma-activate ang swerte nito ay kailangang ipwesto ang Areca plant sa maliwanag na lugar, ngunit hindi naaabot ng direktang sikat ng araw. Kung iyong napapansin, maraming mga negosyo at establishmento ang naglalagay ng Areca Palm sa loob at labas ng kanilang tindahan, hindi lamang sa swerte dahil nakapagbibigay ito ng magandang tanawin. Mabagal lamang lumaki ang Areca Palm at tumataas ito ng 5 hanggang 10 inches kada taon, kaya maaari itong gawing indoor plant sa inyong bahay o mga tindahan at maaaring ilipat sa labas kung medyo husto na ang laki, at ito ay aabutin ng 10 taon bago ito maging fully mature at maabot ang full size nito. Nagbubunga rin ito ng tinatawag na betel nut. Ito yung mapupulang kumpol na bunga na akala natin ay nakalalason at ang mga ito ay nakakadagdag ng ganda sa tanawin. Number 9. Elephant ear plant. Sobrang angkop ang halaman na ito na pampaswerte para sa negosyo. Ayon sa feng shui, ito ay itinuturing na auspicious plant din dahil sinisimbolo ng mga malalapad na dahon nito ang tenga ng isang elepante na nagpapahiwatig ng abundance. Ayon pa sa Chinese culture, ang elephant ear plant ay kumakatawan sa strength at protection na sobrang inam para sa negosyo. Ipinapayo ng mga feng shui experts na ipwesto ang halamang elephant ear plant sa maliwanag na pwesto at hindi nasisikatan ng araw, at dapat nakapwesto ito sa bintana o malapit sa bintana na nakatapat sa south or west. Napakainam din itong indoor plant dahil ang elephant ear plant ay moisture lover at isa ring tropical plant na perfect kahit sa summer season. Number 8. ZZ plant. Kilala ang halamang ito bilang welcome plant for prosperity. Kaya naman, kung ilalagay mo ito sa front door ng inyong tindahan, opisina o maging sa negosyo, ay sinasabing inaanyayahan nito ang tuloy-tuloy na pasok ng kliyente at kita. Sikat ang ZZ plant o Zamioculca zamifolia sa mga negosyante dahil pinaniniwalaan itong makapangyarihang simbolo ng money flow, growth at financial stability. Kaya't naging tradisyon na sa China at maging sa Pilipinas ang paglalagay nito sa entrada ng mga negosyo bago magsimula ang bagong taon. Ayon sa paniniwala, pinapaganda ng ZZ plant ang takbo ng sales, decision making at career ng may-ari ng negosyo kapag inalagay ito sa entrada o sa pintuan. Upang mas mapalakas ang business luck na taglay nito, ay nilalagyan ito ng mga pulang ribbon dahil ang kulay pula ay sumisimbolo ng mabilis na kita, swerte sa deal at proteksyon laban sa pagkalugi. Sa kultura ng Chino, mainam ang ZZ plant bilang indoor at outdoor business plant dahil madali itong alagaan at nananatiling buhay
kahit bihira lamang madiligan. Kaya kung nais mong maging mas masagana at matagumpay ang iyong negosyo, ilagay ang ZZ Plant sa iyong business entrance bago sumapit ang panibagong taon. Number 7. Spider Plant. Swerte sa negosyo ang Spider Plant para sa year 2026 dahil sa mga mahahaba nitong dahon. Pinapanatili nito ang haba ng swerte sa loob ng business. Base sa Chinese culture, ang Spider Plant ay nakapagdudulot ng good health para sa mga tao na mayroon nito sapagkat sinisimbolo nito ang strength o katatagan at ang mahahabang dahon nito ay nangangahulugang stability in life. Ang Spider Plant ay sumisipsip ng negative energy na sumisiksik sa mga open spaces ng tindahan at pinapalitan ng positive energy, at ito ay nauugnay rin sa yang wood element, at ang wood element na ito tulad ng Spider Plant ay na-activate ang swerte kapag ipinuwesto sa east at southeast na area ng tindahan. Napakadali lang din itong alagaan dahil low maintenance lamang ang halamang Spider Plant. Number 6. Fishtail Fern. Ang halamang Fishtail Fern ay madalas gamitin bilang indoor aesthetic plant. Ang mahahabang usbong ng dahon nito ay nakapagbibigay ng ganda sa paligid, dahilan kung bakit maraming nagtatanim nito. Maraming varieties ang halamang ito, ngunit ang Fishtail Fern ang pinakaakma para sa mga taong may negosyo. Bukod sa ganda nito, ay swerte rin sa negosyo ang halamang ito kapag naglagay ng Fishtail Fern sa loob ng tindahan. Perfect ang fern plant ayon sa feng shui dahil naglalabas ito ng positive energy upang makapagbigay ng spiritual na lakas sa may-ari o sa mga nagtatrabaho. Sinisimbolo ng Fishtail Fern ang sincerity at confidence na sobrang nakatutulong sa spiritual na aspeto. Mainam ang halaman na ito na magtanggal ng mga airborne germs at iba pang air contaminants, kaya ito ang mas inirekomenda bilang indoor plant dahil sobrang dali lamang nitong alagaan. Hindi ito demanding sa sikat ng araw at nabubuhay din ito kahit sa dim spots ng tindahan, maging sa loob ng bahay. Number 5. Wishing Plant. Kung ikaw ay may mga layunin at hangarin para sa iyong negosyo, perpekto ang halamang wishing plant na ilagay sa labas ng tindahan maging sa opisina sa taong 2026 dahil likas itong iniuugnay sa swerte, tagumpay at katuparan ng mga business goals ayon sa iba't ibang kultura at pamahiin. Ayon sa paniniwala, ang wishing plant ay may taglay na misteryosong enerhiya na umaakit na magandang oportunidad, loyal na kliyente at positibong daloy ng kita para sa negosyo. Isa rin itong itinuturing na protector plant laban sa negative energy at bad business luck ayon sa feng shui, kaya inirekomendang ilagay ito sa pangunahing pintuan ng inyong business store. Ang red-violet na kulay ng wishing plant ay kabilang sa mga maswerteng kulay sa taong 2026 na pinaniniwala ang nagbubukas ng pinto ng swerte sa negosyo, career at tuloy-tuloy na pera sa buong taon kapag inilagay sa front door. Madali rin itong alagaan at ligtas sa loob ng opisina o tindahan dahil isang non-toxic plant ang wishing plant. Number 4. Snake Plant. Ayon sa mga feng shui expert, nananatiling napakaswerte ng snake plant sa taong 2026 lalo na para sa mga negosyo dahil ito ay kabilang sa yang wood element na sumisimbolo sa tuloy-tuloy na pag-angat ng kita at oportunidad na hatid ng Year of the Fire Horse. Ang matitibay at hugis espada nitong mga dahon ay pinaniniwalaan na pumuputol sa mga negative energy tulad ng pagkalugi, maling desisyon at business conflicts. Pinapagalaw din di umano ng snake plant ang mga stagnant energy sa loob ng ating tindahan, opisina o negosyo upang maiwasan ang mabagal na sales at malas na daloy ng pera. Malaki ang swerteng maaaring idulot ng snake plant sa taong 2026 kapag inilagay sa negosyo, opisina o maging sa tindahan dahil pinaniniwalaan na nire-reflect di umano nito ang liwanag at lakas ng firehorse na may dalang growth, motivation at financial luck. Bukod sa swerte, mainam din ang snake plant sa mga opisina at commercial spaces
dahil sinisipsip nito ang impurities at toxic substances sa hangin na nakakatulong upang magkaroon ng mas malinaw na pag-iisip at produktibong trabaho. Nagbibigay rin ito ng preskong pakiramdam at balanseng temperatura sa isang lugar ng negosyo, kaya maraming negosyante, plantito at plantita na hindi inaalis ang snake plant bilang simbolo ng pangmatagalang swerte at tagumpay, lalo na sa Year of the Fire Horse. Number 3, Money Tree. Madalang mawala sa listahan ng mga lucky plant at itinuturing na talagang classic pagdating sa swerte sa negosyo ang halaman na money tree. Mas pinaniniwalaang mas malakas ang taglay nitong swerte sa taong 2026 dahil ang mga dahon at katawan nito ay sinasabing mahusay sumalo at magpalaganap ng swerte sa ating business. Lalo na ang Year of the Fire Horse ay mayroong dalang malakas na enerhiya sa anyo ng liwanag na siyang nagbibigay buhay at sigla sa mga halaman. Kilala rin ito sa pangalang Pachira at Good Luck Tree, kaya't madalas itong makita sa mga tindahan, opisina at mga sikat na commercial spaces. Upang ma-activate ang business luck nito sa Year of the Fire Horse, inirerekomenda na ilagay ang money tree sa timog silangang bahagi ng negosyo o opisina upang mahila nito ang wealth, stable cash flow at positibong enerhiya papasok sa tindahan. Pinaniniwalaan na kapag may money tree ang iyong negosyo ay nababawasan ang problema sa pera at mas nagiging matatag ang financial foundation dahil ang Pachira ay naglalabas umano ng enerhiya ng kasaganaan, seguridad at pangmatagalang kita, kaya mainam ito na ilagay sa loob ng tindahan o malapit sa main door bago sumapit ang taong 2026. Bukod sa simbolikong swerte, napakadali ring alagaan ng halamang Pachira at mas gusto nito ang mas maliwanag na pwesto sa ating negosyo at opisina. Ngunit iwasan ang direktang sikat ng araw dahil sensitibo ang mga dahon nito at maaaring ma-sunburn. Number 2, Dracena plant. Ito ang halaman na hindi kinakailangang ipwesto sa isang partikular na direksyon upang ma-activate ang swerte ng Dracena plant, dahil kahit saan mo ito ilagay sa iyong tindahan ay magdudulot ito ng swerte sa iyong negosyo. Pinaniniwalaan na ang Dracena plant ay sumisimbolo sa perseverance o pagiging matyaga ayon sa kultura ng mga Chinese at maging mga feng shui expert. Ang katangiang sinisimbolo na ito ng Dracena plant ay maaaring ma-adapt ng sino mang nasa loob ng tindahan o bahay dahil sobrang positibo ang simbolismo nito. Ito rin ang dahilan kung bakit swerte ito sa negosyo. Ang Dracena plant ay isa rin sa best air purifying plant at ito ay mainam upang linisin ang contaminants sa loob ng bahay at tindahan upang maiwasan natin ang pag-atake ng ating mga allergies at makaiwas sa airborne germs. Number 1, Fig Tree. Ang rubber fig plant ay itinuturing na isa sa pinakamaswerteng halaman para sa negosyo sa taong 2026 o Year of the Fire Horse dahil sa malalapad at makikintab nitong mga dahon na sinasabing nagre-reflect at nagpapalakas ng liwanag ng enerhiya ng swerte na hatid ng Fire Horse. Ang mga malalaki nitong dahon ay sumisimbolo sa abundance, expansion at paglago ng negosyo, kaya't mas pinaniniwalaan na nakakatulong ito sa pagdami ng kita at oportunidad sa loob ng business. Ayon sa feng shui, ang Ficus elastica ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan at matatag na financial luck na mas lalong lumalakas sa impluwensya ng Fire Horse energy ng taong 2026. Ang rubber tree ay isa sa mga pinakasikat na uri ng Inter Ficus na ang mga hugis oblong na dahon nito ay naiuugnay sa pera at tuloy-tuloy na cash flow. Kapag inilagay di umano ito sa loob ng tindahan, opisina o malapit sa front door ng negosyo, pinaniniwalaan na pinapabuti nito ang takbo ng negosyo, nagpapalakas ng kasaganaan at nagpapataas ng business luck. Itinuturing din ang Ficus elastica bilang isa sa 8 of the strongest houseplant, kaya inirekomenda ng mga feng shui expert na magkaroon nito ang mga negosyante at business owners, lalo na sa Year of the Fire Horse sa 2026 upang suportahan ang pangmatagalang tagumpay at katatagan ng negosyo. Ang mga maswerteng halaman sa negosyo na ating tinalakay
ay galing sa paniniwala sa mga kultura at payo ng mga feng shui experts. Hindi kinakailangan na kumpletuhin natin ang mga halaman na ito o lahat ng swerte na halaman upang ilagay sa ating tindahan o sa bahay para lamang sa malakas na epekto ng swerte. Kahit isa o 3 halaman lamang ay sapat na. Ngunit hindi ito required at hindi pinipilit ang lahat na maniwala sa swerte o iminumungkahi ng mga feng shui expert o mga matatandang paniniwala at kasabihan. Lagi nating tatandaan na ang swerte ay gagana lamang kung sasamahan ng pagsisikap, tiyaga, pagpupunyagi at may buong dedikasyon sa ating trabaho at sa kahit na anumang ating ginagawa. Ang mga swerteng halaman na ito ay nagpapaalala lamang na dapat magkaroon tayo ng positibong pag-iisip at inilalagay lamang tayo ng mga swerteng halaman na ito sa tamang landas upang gawin natin silang gabay tungo sa gusto nating tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit natin sila tinawag na halamang swerte. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.